Maraming uri na ng pakikipag-usap ang itinuro sa atin. Malaki na rin ang naging ambag ng makabagong teknolohiya para sa mas malayang pakikipag-ugnayan, gaano man kalayo ang pagitan. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi mauunawaan. Sino ba ang nag-uugnay sa mga mundong tahimik at mundong hindi tumitigil sa pag-imik? Ako nga pala si Miss Ria Lynn S. Pihon, and this is my signing. Ako ay 31 years old and isang teacher and interpreter. Through sign language o pagiging interpreter, ito yung nagiging way ko paano ako magsaserve kay God. Pag nanawagan ka, papansinin ka, at higit sa lahat, ilalaman ng Diyos ang laban mo. Meron kasi ditong pastor at they have a deaf na daughter. Sila ang nag-initiate, sila yung first na nag-start noon. Sa buong service na dito sa church, isang 1 hour lang ang meron ang deaf para sa worship. Ano yan? Sa worship kay Lord. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that all shout, Amen. So, before, meron kasi akong estudyante or tinututuran na deaf. Kasama ko kasi siya sa bahay kasi nagkasambahay ako. So, yun yung naging start kung paano ko matututo at makikipag-communicate sa kanila. So, from starting sa pag-tutor doon sa deaf na naging estudyante ko, napunta ako dito sa deaf ministry sa church namin, kung saan nakita ko na malawak pala yung mundo na ginagalawan nila. So, na-curious ako kung pwede ba ako maging makakatulong sa kanila as interpreter. So, after noon, nag-study ako. So, habang nag-aaral ako sa college, sinasabay ko din yung pag-aaral ng sign language. Sabi rin ni mama, mag-explain ko daw sa'yo. Kasama kayo dito. Kasama kayo, diba? Ito yung way kung paano nila matututunan yung mga salita ni God, yung Word of God. Kasi wala namang iba nagtuturo sa kanila. So, kami, yun yung purpose o yung goal. At the same time, yun yung will ni God for me and for us. Class, dito sa church. Before 7 na po or 7? 7 to 7:30 ang entire. Isang oras na pagsasign namin is parang buong katawan na talaga yung gumagana. Despite of that, yun nga sabi ko nga sa inyo, hindi lang siya isang trabaho, kundi passion and love for our deaf community. Una, kasi iba-iba yung makakasalamuhan natin ng mga deaf. Kasi along the way na makakasama mo sila, makikita mo at ma-observe mo doon na may iba-iba palang way kung paano makipag-communicate sa ating deaf community. So, yun naging first challenge sa akin kung paano ko sila masusundan sa mga susunod nila na gagawin and kung paano ba yung pakikipag-communicate sa kanila. Ang simpleng bagay na magtatanong sila, tas hindi nila, yung mga people around them, hindi nila alam kung paano sila re-replyan or sasagutin through sign language. So yun siguro natatakot sila kasi yung nakapaligid sa'yo is hindi ka naiintindihan. Yun yung worry din nila. Sana yung inclusivity is kahit mga basic lang na naituturo sa school yung alphabet. Yung pangarap ko, dumating ang point na inclusive talaga yung sign language sa academe. Ang good thing kasi is yung sign language interpretation ay nasa news na rin. No? Yung balita, kasama na yon.
So nakakatulong yun lalo sa mga deaf people na maintindihan nila yung nangyayari, yung current events, yung balita. So malaking bagay po yun na hindi lamang maprograma, kundi yung mismo news. Maintindihan nila yung news, ma-involve sila sa news. Kasi sabi natin kailangan ma-involve sila sa nangyayari. Tapos yung kanilang advocacy rin or yung causes din ba nila. Yung kung gusto nilang maging part ng nation building, maging part sila ng mga pagre-resolve sa mga problema, magawa rin nila kahit na may limitation sila. As interpreter, nakakatulong kami to bridge the gap para makapag-connect sa ating deaf community. So kami na rin yung ginagamit na way para magkaroon ng communication between sa hearing and sa deaf community. Kung saan nakikita ko na isa siyang mission na hindi lang siya for work. Ito yung binigay sa akin ni Lord para makita natin na hindi sila nalileft behind. Akin sa nakikita ko talagang malaki ang naging tulong sa mga deaf community. Kasi from one deaf person, invite sila ng invite. At hindi lang, not lang yung fellowship natututo rin sila about dun sa character ni God. Na learn nila yung how nga yung respect, honor, yan, patient, natututo sila dyan. Sana dumating ang araw na makakatulong ako sa kanila para ma-communicate ko yung gusto nilang malaman. At maturuan ko sila habang tinuturuan din nila tayo, dun sa kanilang lengguwahe. Minamak nila yung mga interpreters. Nakikita na kasi nila na nagti-TikTok kami on the other side, ganun. So, they make fun for us. Pero, para sa amin, hindi naman din kami na-hurt. Kasi alam namin yung mga tao na yun is hindi sila aware or kulang sila sa education. Sana makita ng ibang tao or ng government na masuportahan o mas mapalawak pa yung FSL or yung mga interpreters para sa kanilang accessibility for inclusion. Para din maramdaman nila na tao sila, na importante sila, nakamahal-mahal sila. And para din ma-feel nila sila nag-iisa. Kapag meron silang problema, meron silang masasabihan. Layunin ng mga interpreters ang umunawa at magpaunawa. Gamit ng kanilang mga kamay ay walang pag-aatubili nilang pinagdurugtong ang dalawang mundo. Ngayong marami na ang paraan ng komunikasyon. Sanang maiwan at manatiling hindi naiintindihan ang mga kamay na nais ding makinig at mapakinggan.